Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Malalaking impormasyon sa maanumalyang flood control projects. Inaasahang sasambulat sa Senado sa Senate hearing. Balitang Bayan. DPWH Secretary Manuel Bonoan tumanggi sa command responsibility. Mga panawagang leave of absence pinauubaya sa Pangulong Marcos. Balitang Bayan. Mga lugar na binebentahan ng 20 pesos na bigas, pinarami pa ng Department of Agriculture. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, White House nagbukas ng official TikTok account. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, Samahang Basketball ng Pilipinas, ikinukonsidera ang pagpapalit ng Gilas Pilipinas players. Balitang Bayan. At balita sa mundo ng showbiz, aktres na si Maine Mendoza nilinaw na walang mali siya ang kanyang pag-amin sa tunay na nararamdaman noon sa aktor na si Alden Richards. Balitang Bayan. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 20, 2025. Kayo po ngayon ay nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23 para sa isang oras na balitaan. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako si John Riz Galata. Balitang Bayan. Bago po natin alamin ang detalye ng mga balita, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Nasa kabilang linya po si Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali Riz at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Update sa binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Nasa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 825 kilometers east of Eastern Visayas. Ito nga LPA po na ito, no? Ayon sa analysis ng Pag-asa ay may tsansa po na maglandfall on Friday at may dalawang scenarios po na tinitingnan ng Pag-asa. Sa scenario 1, posibleng maging isang tropical depression ito nga LPA na to bago pa lumapit o tumawid sa kalupaan. Pero sa scenario 2 naman, maaring matapos lumapit o tumawid sa kalupaan tsaka ito magiging isang tropical depression. Gayunpaman, yung dalawang scenarios na yan maaari po nga magadulot po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala, Intertropical Convergence Zone o ITCZ nakakaapekto sa May, Palawan at Mindanao. At easterlies naman nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dako naman tayo sa ating TC threat potential. Week 1, August 18 to 24. Merong TCLV1 na maaring sumulpot sa eastern boundaries ng PAR at Nantigad na may light to moderate chance na maging isang bagyo. Ito po inaasahan nakikilos sa may northeastern part ng Northern Luzon. Pagdating ng week 2, August 25 to 31, itong TCLV1 na to ay maaari po nga kumilos papunta o patungo sa may Taiwan, Southern China area na may low to moderate chance na maging isang bagyo. TCLV2 naman maaring sumulpot sa may eastern boundary ng PAR at ayon sa forecast, maaari itong kumilos pa extreme northern Luzon, Taiwan area. At TCLV3, inaasahan po na mabubuo sa may western boundary ng PAR pagdating ng week 2. Dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook Baguio City. Asahan po ang puro po pagkulog at pagkidlat on Thursday and Friday. Pero ang Thursday may kasama pa itong mga pag-ulan pero may chance naman na sumikat ang araw. Ang Saturday po asahan din po ang mga kalat-kalat na pag-ulan. 17 to 23 degrees Celsius ang expected temperature. Legazpi City, asahan po mga pagkulog at pagkitlat bukas Thursday. Pero ang Friday at Saturday ninyo, maaari po kayong ulanin. Ang Saturday nga ay maaaring magkaroon pa o samahan pa ng thunderstorms pero may chance pa rin na sumikat ang araw. 24 to 30 degrees Celsius sa expected temperature sa may Legazpi City. Naga City naman asahan po ang ulan. Maulan po ang inyong tatlong araw, Thursday, Friday and Saturday. Ang Thursday and Friday maaari pang samahan ng mga pagkulog at pagkidlat pero ayon sa forecast, sisikat pa rin naman si Haring Araw. 24 to 31 degrees Celsius sa expected temperature dyan sa may Naga.
Samantalang araw po, sumikat kaninang 5:43 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:16 p.m. Yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Maraming salamat Gia Rafael at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nangunguna sa ating headline. Kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may mga mapapangalanang sangkot sa mga palpak na flood control projects sa bansa. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa maanumalyang flood control projects, naniniwala si Senador Estrada na sasambulat ang mas malaking katotohanan sa susunod na pagdinig sa nasabing issue. Well, ako'y optimistic naman na may mga lalabas na pangalan dyan kung sino mastermind dyan sa mga ghost projects na sa pamunuan ng DPWH. Siguro in due time, siguro sa mga susunod na hearing, ay lalabas din ang katotohanan. Samantala, sinabi ni Senador Estrada na sakali mang may kongresistang masangkot sa naturang issue ay hindi nila pipilitin ang mga itong humarap sa pagdinig ng Senado. Hindi naman pwedeng basta-basta ibitahin ang isang miyembro ng House of Representatives sa hearing ng Senado. Ganun din ang House of Representatives, hindi naman basta-basta pwedeng ibitahin ng Senador sa kanilang tahanan sa House of Representatives. Siguro kung magbo-voluntary siya, kung sakasakali may mabanggit na pangalan ng isang congressman, kung magbo-voluntaryo siya na mag-appear sa Senado, he or she is most welcome. Iyan po ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ipinabala ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian ang posibleng zero budget sa pondo ng mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways sakaling maging depektibo ang PAO at hindi epektibo ang mga proyekto nito kontra baha. Ayon kay Senador Gatchalian, maaaring ilipat sa pagpapatayo ng mga school building ang 274 billion pesos na panukalang budget sana ng DPWH para sa flood control measures sa susunod na taon. Iginiit pa ng mambabatas na hindi dapat nagsasayang ng pondo sa mga palpak na flood control project habang kulang ang mga eskwelahan sa bansa. Kaugnay nito, sinuportahan ni Senador Gatchalian ang fraud audit ng Commission on Audit sa flood control projects, ngunit hindi lamang dapat anya sa Bulacan ang sakop nito kundi sa lahat ng proyekto sa buong bansa dahil upang makasuhan ang mga responsable rito. Balitang Bayan. Sa kaugnay na balita, kailangang matukoy ang mga big boss na nag-oorganisa o nasa likod ng mga kontrobersyal na flood control projects. Ito ang sinabi ni Senador Risa Hontiveros sa harap ng ginagawang investigasyon sa mga sinasabing questionable, depektibo at ghost flood control projects. Ayon kay Senador Hontiveros, mas mabuting ibigay sa Commission on Audit, Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pangongolekta ng mga ebidensya at maghalukay ng paper at money trails. Binigyang diin pa ng mambabatas na mahalagang may mahuli at makasuhan ng mga opisyal at may ma-blacklist na kontraktor. Makakabilang din anya sa kakasuhan ang sino mang haharang o tatangging tumulong sa naturang investigasyon. Magugunitang nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address na mananagot ang mga individual na madadawit sa mga katiwalian sa pamahalaan kahit pa kaalyado niya ito. Balitang Bayan. Ipinauubaya na ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magli-leave of absence siya sa gitna ng investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Bagamat nilinaw ni Secretary Bonoan na hindi lamang flood control project ang kanyang inaasikaso sa DPWH at hindi makatuwirang ipabalikat sa kanya
ang lahat ng issue kaugnay sa mga nasabing proyekto ng pamahalaan. If you are insinuating that I should be the one responsible for everything, hindi naman po siguro mangyayari po ng ganon kasi at the field level, meron po talaga namamahala po yan. Sa 10,000, yun mga sa dami po ng proyekto na yan, I think I have to rely actually in the performance at saka reliability ng mga isasubmit sa akin ng mga tao. Samantala, pinasasalamatan ni Secretary Bonoan ang Pangulo dahil sa tiwalang patuloy na ibinibigay nito sa kanya. I would appreciate actually talaga yung presidente, but I will do the best I can actually kagaya nito. We will have to go sa lahat na aming gagawin na matugunan po natin itong mga problema ganito po. Iyan po ang tinig ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa kaugnay pa rin na balita, inamin ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na kahapon lamang niya nalaman ang ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo hinggil sa DPWH Region 4B Director na may kumpanyang mayroong kontrata kaugnay sa flood control projects. Ipinabatid din sa DWIZ ni Secretary Bonoan na tinanggal na niya sa pwesto ang district engineers sa Bulacan matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. This is a new information na narinig ko kahapon and I think I'll go down deep into itong pagsisiyasat po namin dito kung talaga po mayroon siya kumpanya na sinasabi po. So anyway, all these things are being documented na po in the process and binibilisan po namin dito kasi gusto ng ating presidente sa madaling panahon dapat matukoy po natin kung sino-sino yung mga involved dito sa mga hindi magandang pagsusulong o paggagawa ng ating mga flood control. Pagaya niya, engineering district na meron yung nababalik namin ng mga ganyang kaso, nirelieve ko na muna po sila. Pinamahala ko muna sa regional office yung pagpatakbo ng opisina na yan para ma-safeguard po natin yung mga lahat ng dokumento po. Kaya naman, may babala si Secretary Bonoan sa iba pang district engineers na madadawit sa maanumalyang flood control projects. Hindi ako mag-atubilin na kung meron pang ibang district offices na merong kasong ganyan, then I think I will have to see to it na ma-secure po yung mga dokumento and kung ang kaukulang akbang, parang magagawa po natin kagaya ang ginawa po namin dito sa Bulacan First Engineering District po. Iyan po ang tinig ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Nagpapatuloy ang financial at technical audit ng Department of Public Works and Highways sa mga flood control project. Ito ayon kay Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan matapos mabunyag ang mga ampaw na flood control projects. Nilinaw din sa DWIZ ni Secretary Bonoan na naman na lamang nila mula sa nakaraang administrasyon ang ilang flood control projects na kanilang isinumite sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba yung nag-submit kami kay Presidente ng listahan ng mga sinasabi namin na projects that are already completed mula nung July of 2022 to May of 2025. So ito ngayon, binavalidate po namin lahat itong mga projects na ito. Lilinawin ko lang po ng konti that I think itong nung July 2022 na sinasabi namin, marami rin po yung mga projects yan na sinusulong po nung nakaraang ginagawa pa rin ng dating administrasyon po yan. Some project, a number of good projects, minana po namin yan. Kasi inimpisahan na sinagawa yung mga projects na yan in 2021, 2022, pero natapos po dyan sa reporting period namin. So anyway, all this tinitingnan pa rin namin sa lahat. Kasama po doon sa tinitingnan namin po. Kasi yun po yung report namin kay Presidente. Muli yan po ang tinig ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala, inirekomenda ni Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas National Chairman Fernando Hicap sa pamahalaan na paigtingin na lamang ang National Food Authority, tanggalin ang mga private traders at kartel at magbigay suporta sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtawag ng pamalakaya na tokenistic ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas ng Department of Agriculture. Ayon sa naturang grupo, hindi sagot ang naturang programa sa ugat ng krisis sa rice production ng bansa at hindi ito sapat. Magugunitang inanunsyo ng DA na idadagdag
na ang mga mangingisda sa listahan ng mga benepisyaryo na makabibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Balitang Bayan! Muling nagbabala si National Food Authority Administrator Larry Lacson laban sa mga tiwaling empleyado ng ahensya. Binigyang diin ni Administrator Lacson na hindi playground ang kanilang ahensya para sa mga tiwaling kawani. Dahil dito, sinabi ng NFA Chief na patuloy nilang lilinisin ang kanilang hanay at hindi palalampasin ang anumang korupsyon sa ahensya. Nabatid na batay sa datos na inilabas ni Administrator Lacson, pumalo sa 25 kawani ang pinatawan ng preventive suspension dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa irregularidad. Mahigit 30 administrative cases na ang isinampa at mahigit 50 na ang show cause orders na ipadala. Bukod sa mga ito, mayroon pang 6 na kaso ang kasalukuyang iniimbestigahan ng ahensya. Iginiit ni Administrator Lacson na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga tiwali sa kanilang hanay. Balitang Bayan! At sa iba pa nating headline, 20 pesos rice program palalawigin pa sa 4 na lugar. Detaling hatid ni Patrol 38 Jen Patrolya. Ilulunsad ng Department of Agriculture ang pinakabagong yugto ng flagship food security initiative nitong Benting Bigas meron na para sa magsasaka sa 4 na lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magiging abot kaya ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Lawag City sa Ilocos Norte, Rojas City sa Capiz, Baloy sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental at San Jose Occidental, Mindoro. Simula sa susunod na linggo, saklaw na rin ang programa ang mga mangingisda at fish port workers na nakalista sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Maaaring bumili ng hanggang 10 kilo ng subsidized rice kada buwan ng bawat kwalipikadong benepisyaryo. Unang makikinabang ang mga komunidad sa Lucena City, Quezon, Suwal, Pangasinan at Navotas. Target naman ng programa na maabot ang 15 milyong kabahayan pagsapit ng 2026 alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nag-aproba ng karagdagang 10 billion pesos na pondo para sa susunod na taon. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, isa pang hinihinalang ghost flood control project sa Bulacan natuklasan ni Pangulong Marcos. Ulat ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Walang nakitang proyekto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binisitang flood control project sa Baliwag, Bulacan ngayong umaga. Kaya naman higit sa pagkadismaya, galit ang Pangulo sa nangyari. Ayon kay Pangulong Marcos, batay sa report nitong Hunyo, ay nakompleto at bayad ng reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel. Pero pagpunta niya sa lugar, nakita mismo ng Pangulo na walang kahit isang hollow blocks na nailagay dito. Ayon sa Pangulo, nagtuturuan ng 2 kontratista dahil sa isang banda ng ilog ay may nasimulang konstruksyon pero hindi raw matapos dahil kailangang masimulan muna yung isa. Ang problema ayon sa Pangulo, hindi mahanap yung kontrata ng isang proyekto dahil maraming napalitang district engineers sa lugar at marami ring subcontractors. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, zero tariffs sa imported rice pinangangambahan. Balitang hatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nangamba si Senator Amy Marcos na baka nagbabalak ang gobyerno na magpatupad ng zero tariff imported rice. Ito'y makarang ihiyag ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel sa pagdinig sa Senado na sa ilalim ng National Expenditure Program ng gobyerno ay naglaan ng 30 bilyong pisong alokasyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung RCEF. Pinaliwanag ni Senator Marcos na alokasyon sa RCEF ay dapat na magmula sa mga nasisingil na taripa mula sa imported na bigas at hindi sa pambansang pondo. Tanong ng Senadora kung buong 30 billion ang kukunin sa pambansang pondo. Nangangulugan ba daw ito na nagpaplano ang gobyerno na magpatupad ng zero tariff matapos na ibaba sa 15% ang 35% na taripa? Tiniyak naman ni Secretary Chu Laurel na walang ganong plano ang gobyerno.
Paliwanag ng kalihim, tinitiyak lamang ng pamahalaan na mapupunan ang 30 billion peso RCEP para sa mga magsasaka. Narito ang bahagi na naging usapan sa naturang issue sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture kaugnay sa mataas na presyo ng bigas sa bansa. Hirap ngayon, kung nasa budget, parang masamang balita. Happy kayo, pero hindi kami happy. Paano ibig sabihin, magsisiro taripa na tayo? Kaya tayo. Well, Mr. Chair, hindi naman siguro. 30 billion aasahan na lang sa GAA? Tama ka ba yan? I'll ask my USEC to Saan reply. ko nga, hindi na kukunin dun sa taripa? Yeah. Actually po, yung 2026 natin, ang appropriations cover natin na pinopose at inapprove naman ng Presidente is 30 billion in accordance with the law. Yung 30 billion ho na yun, kukunin pa rin ho yun doon sa taripa. Doon pa rin ho sa taripa yun kukunin. Hindi ganun yun. Earmark yun sa batas. Hindi Opo. GAA. Opo, Pero pero nilito ninyo kami. Huwag kang ganyan. Sa ngayon ay nasa 10 billion pesos pa lamang ang koleksyon mula sa taripa at kailangan pa ng 20 billion pesos na karagdagan. Ang RCEP ay ginagamit na pondo para ipangtulong sa mga magsasaka ng bigas upang maging competitive ang kanilang pag-ani. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilo Metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, tax ng mga contractors sa DPWH, iniimbestigahan na ng BIR. Ulat ni Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue na sinimulan na nila ang investigasyon sa mga sinasabing maamalyang kontrata sa Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan ay sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na nakabantay na sila sa lahat ng investigasyong isinasagawa ng Senado at ng Kamara kaugnay ng mga umano'y ghost projects. Sa ngayon ay patuloy anya nilang sinusuri ang mga dokumentong hinihingi mula sa contractors upang mabusisi ang kanilang tax compliance. Iginiit pa ng BIR na ang definisyon ng ghost project ay mga proyektong hindi na ipatupad at walang aktwal na nagastos, kaya kung walang ginastos ay wala rin dapat ideklara o i-disallow na expenses. Kasabay niyan ay sinabi rin ng BIR na titiyakin nila na maayos at tama ang pagbabayad ng buwis ng lahat ng sangkot na kontratista. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports! At para sa iba pang paksa, mahigit 1,000 charity ba ipinamigay ng PCSO sa Pampanga. Detaling hatid mula kay Maine Barreto. Naghatid ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga basurero mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga sa pamamagitan ng pamamahagi ng 1,500 o 1,500 na charity bari leaf packs. Pinangunahan ni PCSO Director Jennifer Leongson Guevara ang pamamahagi ng charity ba kasama si Pampanga Governor Lilia Pineda at PCSO Pampanga Branch Manager Odette Soliman. Bahagi ang tulong na ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong suportahan ang mga may sakit, mahihirap at mga manggagawa tulad ng mga basurero na mahalaga sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na komunidad. Yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kahit hindi po kayo nanalo at hindi ho kayo nakasungkit ng premyo dyan po sa 645 Mega Lotto at syempre sa iba pa pong laro ng PCSO aba. Good news pa rin naman po dahil alam nyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawanggawa. Opo, sa bawat ticket po ninyo sigurado tiyak meron po tayong mga natutulungan o mga matutulungan pong mga kapwa Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubhang sakit o karamdaman. Dahil sa PCSO basta kawanggawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawanggawa.
Balitang Bayan. Ang ating oras. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nanindigan si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan na walang basihan para alisin siya sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Ayon kay Prosecutor Khan, hindi siya kabilang sa mga nag-imbestiga at nag-interview sa ilang pamilya ng biktima ng war on drug campaign sa ilalim ng Duterte administration. Nilinaw ng prosecutor na tumulong lamang siya sa pag-aayos ng mga ebidensya na isusumite sa dating ICC Chief Prosecutor at kalaunay umalis na siya sa legal team. Binigyang diin ni Prosecutor Khan na nananatili siyang impartial dahil ito ang nararapat sa kanyang tungkulin. Nabatid na hiniling ng kampo ni Duterte na tanggalin si Khan bilang prosecutor sa kaso ng dating Pangulo dahil sa sinasabing conflict of interest matapos ang anyalay pagiging abogado nito para sa pamilya ng ilang biktima ng war on drug campaign. Balitang Bayan. Sa oras na alas 12:31, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa lalawigan. Dredging operation ng DPWH hiniling na isama sa investigasyon ayon sa mga NGO. Detalyeng hatid ni Johnny Gole. Yan sa hindi lamang daw dapat itong mga flood control projects ng DPWH ang imbestigahan, kundi bubusisiin din daw dapat itong mga dredging operations at itong pagsusupply ng mga equipments at spare parts para sa dredging machine. Ito yung naging sentimento naman ng Citizen Watch Organization dito sa Central Luzon dahil sa paniwala nila multi-bilyong piso rin ang katiwalian sa dredging operations sa mga river channel sa Pampanga, Bulacan at Manila Bay. Nila dapat maging itong mga nagsusupply ng spare parts para sa dredging equipments ng ahensya ay kailangan din maimbestigahan dahil sa napaulat na repurpose ang mga spare parts na kanilang ipinagbibili sa DPWH sa ilalim nitong kanilang Equipment Management Bureau o AMB. Maliban na nila dito ay may impormasyon din na overpriced nila ang presyo nito sa DPWH. Kung meron na nilang ghost project sa flood control, hindi malayo nilang meron din ganitong gawain sa dredging operations. Hindi na umano ito gaanong nababantayan ng mamayan dahil nasa gitna sila ng dagat o ilog nagsasagawa ng operasyon. Gaya nila nitong whole year round dredging operation dito sa Pampanga at Bulacan. Nila bilyong piso ang ginugugol ng national government sa proyektong ito na animoy nagtatapon lamang daw ng salapi ang bayan dahil sa isang iglap ay mababaw ulit itong ilog kapag nagkaroon ng mga pagbabaha. Bukod pa ang sandamakmak na basura na itinatapon o kaya sumasama sa baha sa tuwing tag-ulan. Isa ito sa dahilan kaya mabilis na bumabaw ang ilog kaya kailangan ang whole year round dredging operations na pinupunduhan nga ng DPWH ng bilyong piso kada taon. Panawagan nila sa Senate Blue Ribbon Committee na busisiin at ipatawag din itong mga pinuno ng Equipment Bureau o Equipment Management Bureau ng DPWH ang kanilang mga kontratista at maging ang supplier ng mga spare parts at equipment sa investigasyon dahil nga dito sa hinala nilang malawakan ding katiwalian. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central sa Patrol, nag-uulat at lang may tutulakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kumuha naman po tayo ng report mula sa ating IZ Patrols. Value-added tax na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo, pinatatapyasan ng isang mambabatas. Pakinggan ang ulat ni Patrol 30 Jelly Mendez. Umaasa si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na may bababa sa 10% ang kasalukuyang 12% na value-added tax o VAT. Sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa 2026 National Expenditure Program, natanong ni Leviste ang economic managers kung sang-ayon ba ang mga ito na maibaba ang mga buwis, partikular ang VAT na ipinapataw sa iba't ibang mga produkto, serbisyo at imported goods. Matatandaan
ang pinakahuling pinatawan ng VAT ay ang mga digital service sa bansa. Naniniwala si Leviste na isang great legacy ng 20th Congress kung maibababa ng Kongreso ang VAT at kung mababawasan ang deficit sa 3% ng Gross Domestic Product o GDP. Sa pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto, kung ang deficit ay nasa 3% at kapag ang debt GDP ratio ay mababa sa 50%, walang problema sa kanila na magbaba ng mga buwis sa bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinong May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Paglikha ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, isinusulong sa Senado. Ihahatid ang balitang yan ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sinusulong ni Senate Minority Leader Vicente Soto III sa Senado ang panukalang batas na naglalayong lumikha ng isang Independent People's Commission o yung ICC na mag-iimbestigan sa mga anomalya sa lahat ng proyekto ng pamahalaan, lalo na sa mga infrastructure tulad ng mga flood control projects. Ito yung Senate Bill number 1215 na inihain nga ni Senate Minority Leader Tito Soto III. Sa ilalim ng panukala, magiging independent body ang IPC na may kapangyarihan na magsagawa ng malawakang investigasyon laban sa mga mulay groups projects, overpricing at paggamit ng substandard materials sa mga proyekto ng pamahalaan. Meron itong jurisdiction hindi lang sa mga proyekto ng national government, kundi pati sa mga LGUs, GOCCs, at may poder din itong ituro ang mga sangkot, mapapubliko o pribado at magrekomenda ng kasong kriminal, sibil o administratibo. Bubuin ang IPC ng isang retired justice ng Korte Suprema o Korte na gaganap bilang chairperson, isang CPA na may expertise sa forensic accounting, isang civil engineer o arkitekto, isang representante mula sa kilalang NGO at isang academician sa larangan ng public administration o economics. Sa unang termino na mga miyembro, maaari silang muling maitalaga ng Pangulo. O narito sinabi ni Soto na ramdam na ng mga Pilipino ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno mula sa palpak na flood control project, silang sinidinalan hanggang sa silang farm to market roads para sa mga magsasaka, kaya panahon na para ito'y maimbestigahan at mapanagot ang sangkot dito. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Impinong May Todong Lakas sa DWIZ. Wala nagbabalita ng tama. Balitang Bayan! Samantala, pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa BARM elections, sinimulan na. Pakinggan ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Sinimulan na ng National Printing Office ang pag-imprinta ng mga final testing and sealing ballots para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election sa Oktubre. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laujanco, target tapusin ng NPO ngayong araw ang pag-imprinta ng 34,650 ballots na gagamitin para sa final testing and sealing ng 3,461 automated counting machines na de-deploy sa BARM, partikular sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Tig-10 balota niyang nakalaana para sa bawat makina at aktual na balota ang gagamitin para sa FTS. Kasabay nito, personal na ipinakita ni spokesman Laujanco sa mga media kung paano iniimprenta o piniprint ng NPO ang mga balota. Present din sa tanggapan ng NPO ang Commission on Audit dahil hindi maaaring sumobra sa pag-iimprenta ang Commission on Election sa FTS. Narito ang tinig ni spokesman Laujanco. Made-deploy po tayo siguro mga second week ng September dahil hindi po pwedeng maaga. Pag masyadong maaga may security risk naman po. So ito eksakto. Tandaan po natin ang balota po ay dinedeploy at unang pinadadala sa treasurer. Paglabas po sa kamay ng COMELEC mula sa deployment, hindi na po nahawakan ng COMELEC ang balota. Ayon po sa ating batas, treasurer po ang may custody at sila po ang magde-distribute sa mga electoral boards. Una na sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na 70% ng handa ang poll body para sa BARM election sa October 13.
Tulfo. Si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Pasay City Police may suspect na sa nagnakaw ng bag ni COMELEC Chairman George Garcia. Pag-uulat ni Patrol 5, Aya Yupangco. Sinabi ni Police Colonel Joselito De Sisto, OIC ng Pasay City Police, na may 4 na sa 7 suspect silang kilala at ito ngayon ang target ng kanilang follow-up operation kaugnay sa pagkakabiktima ng salisigang kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na natangayan ng bag habang kumakain sa isang restaurant dito sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Kabilang sa laman ng bag na natangay ay cellphone, ATM, iba't ibang ID, kabilang yung national ID at COMELEC ID. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi niya namalaya na nakuha na ng salisigang ang kanyang bag dahil mabilis ang pangyayari. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa Pilametod ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, patuloy ang panawagan ng Department of Agriculture ng mas maayos at epektibong flood control projects upang mabawasan ang annual rice production losses dahil sa bagyo at pagbaha. Ayon kay Agriculture spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaking pinsala ang natatamo ng mga sakahan ng palay dahil sa pagbaha. Tinatayang umaabot sa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng produksyon ng bigas ang nawawala taon-taon. Bukod dito, naapektuhan din ng livestock, irigasyon at iba pang infrastruktura sa agrikultura. Kaugnay nito, nanawagan ang ahensya ng karagdagang budget support para sa irigasyon at drainage systems ng Bureau of Soils and Water Management at National Irrigation Administration. Tiniyak ng ahensya na ang mga pasilidad sa irigasyon at drainage ay maaari ring magsilbing flood control infrastructure upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Balitang Bayan! Tumanggap po muli tayo ng report. Senador Raffy Tulfo at kanyang mga staff negatibo sa drug test. Detaling hatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Walang nag-positibo sa drug test sa mga staff ni Senator Raffy Tulfo. Sa report ni Richard Angelo Solit ng Philippine Drug Enforcement Agency, negatibo sa drug test itong si Senator Raffy Tulfo at lahat ng kanyang 54 na staff. Ibig sabihin, hindi sila gumagamit ng illegal na droga. Kahapon nagpa-drug test Senator Tulfo at kanyang mga staff kung saan saklaw ng test ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine. Samantala, inaantabayanan pa magiging resulta naman ng drug test ni Senator Juan Miguel Zubiri at kanyang mga staff. Matapos na may pinaghinalaan na gumamit sa Senado, nagpa siya ang ilang senador na magpa-drug test kasama ang kanilang mga staff. Ito'y para matiyak na drug-free ang Senado at ipakita na hindi nila kinukonsinti ang paggamit ng iligal na droga sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kaugnay pa rin po dyan sa balita sa Senado, iginiit ni Senador Erwin Tulfo na dapat malinaw kung hanggang sa anong degree of consanguinity o pagkakamag-anak ang dapat ikonsidera na dynasty. Ayon kay Senador Tulfo, sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms sa mga panukalang batas laban sa political dynasty, mahalagang matukoy kung ano ang mga kondisyon na bumubuo o nakapaloob sa political dynasty. Kinwestiyon din ng Senador kung saklaw ba sa mga nasabing panukala ang elective position o kasama na rin ang appointive position. Aminado si Senador Tulfo na mula siya sa pamilya ng politiko kaya nais niyang malinawan sa usapin tungkol sa political dynasty. Nilinaw rin ng mambabatas na hindi ito pag-atake sa mga pamilyang nasa politika kung hindi para mapalakas ang institusyon at makapagbigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino ng patas na pagkakataon para mamuno o manungkulan sa pamahalaan. Balitang Bayan!
Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development at Department of Budget and Management ang pondo para sa pagtatayo ng Mindanao Disaster Resource Center. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang magugutom tuwing sakuna. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang nasabing pasilidad ay magiging katulad ng National Resource Operations Center sa Pasay at ng Visayas Disaster Resource Center sa Cebu upang mapabilis ang pagresponde sa mga kalamidad sa Mindanao. Suportado naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman ng proyekto at tiniyak niyang mailalaan ang 1.5 billion pesos na budget para rito. Target ng kagawaran na masimula ng konstruksyon ngayong taon. Balitang Bayan. Kumuha po muli tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Special treatment sa kargamento at ginagamit ang pangalan ni Commissioner itinanggi ng BOC. Ulat ni Patrol 24 June Samson. June. Yes, nagbabala sa publiko ang Bureau of Customs laban sa modus na gumagamit sa pangalan ng ahensya at ni Commissioner Ariel Nepomuceno para manghingi ng pera kapalit ng special treatment o mabilis na pagproseso ng kargamento. Ang modus na tinawag na enrollment scheme ay pinalilitaw na ito ay programa umano ng BOC pero itinanggi at kinundina ito. Sinabi ni Commissioner Nepomuceno na kailanman ay hindi kinukonsinti ng BOC ang anumang uri ng panunuhol o pangingikil ng sindikato at tiniyak niyang papanagutin ang mga sangkot sa naturang scam. Binalaan din ng BOC ang publiko at mga stakeholders na sino mang maikipag-ugnayan sa ganitong uri ng peking alok ay may pananagutan at maaaring makasuhan. Hinimok ni Commissioner Nepomuceno ang lahat na manatiling mapagmatsyag at agad i-report ang mga kahinahinalang solicitation sa BOC hotline 8705-6000 o sa complaint@customs.gov.ph. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIC, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Oras 13 minuto makalipas o 13 minuto bago mag-alauna ng hapon. At nasa huling bahagi na nga po tayo ng programang Balitang Bayan. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Bus na nagbuga ng makapal na usok sa kalsada, ipinatawag ng LTO. Ulat ni Patrol 38, Jen Patrolya. Pinagpapaliwanag ang isang pampasaherong bus na nakuna ng video habang nagbubuga ng makapal na usok sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Vigor Mendoza II, pinadalahan na ng show cause order ang nakarehistong may-ari ng Santa Monica Transport Service Cooperative upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa sa paglabag ng Philippine Clean Air Act. Ipinag-utos din ng ahensya na dalhin ang inspection at maintenance records ng bus sa nakatakdang pagdinig sa September 10 sa LTO Central Office. Dagdag pa ni Atty. Mendoza na malaki ang naitutulong ng social media post ng mga netizen sa pagtukoy ng mga lumalabag sa kalsada. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa lahat ng benepisyaryo ng financial assistance programs nito laban sa paggamit ng kanilang cash aid sa pagsusugal. Sa isang department-wide memorandum, inatasan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng program implementers na paalalahanan ang mga benepisyaryo na gamitin lamang sa tama ang kanilang financial aid at hindi sa pagsusugal. Ipinag-utos din ni Secretary Gatchalian ang mas malakas na post-distribution monitoring upang tugunan ang anumang ulat ng maling paggamit ng financial assistance. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, bumaba sa 18.71% ang crime rate sa buong Metro Manila mula noong August 9 hanggang August 16. Kabilang sa mga nahuli ang nasa 358
8 wanted persons at 279 na drug suspect. Sinaturang bilang, nagkakahalagang 9.5 million pesos ang mga nakuhang illegal na droga ng mga otoridad mula sa iba't ibang operasyon. Balitang Bayan. Tumanggap po muli tayo ng report. Department of Finance handang makipagtulungan sa Kamara sa paghahanap ng revenue source sakaling tuluyang ipagbawal ang online gambling. Ulat ni Patrol 30, Jelly Mendez. Handa ang Department of Finance na makipagtulungan sa Kamara para makahanap ng ibang revenue source kapalit ng mawawalang kita ng gobyerno sakaling tuluyan nang ipagbawal ang online gambling sa bansa. Sa interpelasyon ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe, natanong niya si Finance Secretary Ralph Recto kung magkano ba ang nagiging ambag ng online gambling industry sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, maabot sa 60 billion pesos ang naipapasok ng gaming industry sa pondo ng gobyerno. Positibo ang kalihim na magiging bukas ang DOF na palitan ng ibang pagkukuhanan ng revenue source ang mawawalang kita ng pamahalaan, gaya na lamang ng buwis sa plastic at pagtaas sa excise tax ng pagmimina. Ipinunto ng mambabatas na wala pang national excise tax sa plastic kahit pa 2.7 million pesos metric tons ng plastic waste ang napoproduce ng bansa, kung saan ay 20% dito ay napupunta sa katubigan na nagdudulot ng pagbaha at sharing problema ngayon ng bansa. Tinukoy din niya na kumpara sa ibang global industry, nasa 2% lang ang excise tax ng Pilipinas sa mining industry, pero hinihintay na lang anya ang paglagda ng Pangulo sa panukalang mining fiscal regime. Habang hinikayat naman ang Kongreso na itulak ang excise tax sa plastic. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, panukalang taunang mandatory drug test sa lahat ng appointed at elected officials ni Senador Robin Padilla, sinopla ng Malacanang. Pag-uulat ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Dumistansya ang Malacanang sa panukala ni Senador Robin Padilla na obligahin ang lahat ng mga appointed at elected officials ng pamahalaan na sumalang sa taunang drug test. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakasaad naman sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board noong 2008 na labag sa konstitusyon at sa privacy ng individual ang mandatory drug test. Ayon kay Castro, tanging random drug test lamang ang pinapayagan ng batas, kaya malabong may sulong ang nabanggit na panukala. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa oras na ito, kumuha tayo ng update kaugnay sa pag-iimprenta ng official ballots para sa BARM elections. Nagbabalik Patrol 38 Gen Patrolya. Target ng Commission on Elections na iimprenta ang mga official ballot na gagamitin para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election sa Linggo, Agosto 24. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laujanco, posibleng mapaaga pa ang pag-iimprenta ng 2.2 milyon na balota sa oras na matapos ang final testing and sealing ballots. Tatapusin anya ng National Printing Office ang pag-iimprenta ng mga balota sa loob lamang ng 5 araw. Samantala, ide-deploy naman ang mga naturang balota sa mga presinto sa BARM sa ikalawang linggo ng Setyembre dahil hindi ito maaaring ihatid ng maaga sa BARM plebiscite. Narito ang tinig ni COMELEC spokesman Laujanco. Parehong papel, parehong disenyo, except may bago lang po dito sa balota, makikita nyo mamaya. Kauna-unahan po ito. Yung Regional Parliament Political Party ay merong logo. At yun naman pong kandidato sa district representatives ay merong picture ng tao mismo. Yan po ang bago dito. Bakit ginawa ng COMELEC? Dahil yun na nakasaad sa Bangsamoro Electoral Code. So ito po very innovative ito, pioneering ito. Ang purpose po nun ay yung mga kababayan natin na maaring hirap sa pagbasa, hirap sa pagkaalala. Pag nakita nila yung logo, pag nakita nila yung picture ng kandidato, alam nila
kung sino ang iboboto nila. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Siyempre lang may totong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At inyo nga pong napakinggan ang isa pang edisyon ng Balitang Bayan at syempre bago tayo magtapos, gusto ko lamang pong pasalamatan ang ating mga nakaagapay dyan sa newsroom. Sa ating news director na si Ms. Judith Estrada Larino, sa technical side, andyan sina Engineers Wener Contihino, Jeneline Rico Hermoso, Jimena Erin Barbon, JM Arsena, Pam Monterde, Paulo Mesa at Gerald Planas. Sa ating news writers na sina Eliza Quevedo at Jasper Barleta, communication assistants na sina Jacqueline Rose Santos, Ninia Tuerto, Winnie Trinidad, Amy Pat at Ara Dayos. Gayon din kay Neil Joy Abelia. At bago po tayo magtapos, babatian ko lang po si May Hyacinth Ludovico at gayon din, happy birthday po kay Alfred Tadia, ang tatay po ni June Angeline Tadia, at magpagaling raw po kayo, sabi ni June. Ayon. Muli, sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At para sa mga susunod na programa, manatiling nakaantabay dito lamang po sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Abangan ang DWIZ Network News kasama si Gia Rafael at Kim Gomez. Pilipinas, muli magandang tanghali po sa inyong lahat.